Patuloy din ang pagpapagawa ng mga bagong infrastruktura sa lalawigan ng Agusan del Sur. Isa na dito ang Jumbo Bridge na magdurugtong sa mga bayan at makakapagpaigsi sa kanilang oras ng biyahe. Ongoing pa yung project. It's a 140 linear meter bridge. Tawag namin nga dito, Jumbo Bridge. Ito po yung plano ng former Governor Democrito Plaza that connects Veruela to Bunawan and to the National Highway eventually. So it will cut the travel time from 1 hour to 30 minutes. Malaking bagay kasi right now, in fact, yung Bachelor, nakikipag-usap na sa pang mayor. Bachelor is ating local bus transit for a possible route on this area. No? Malaking bagay kasi ang mga tao natin, mga mamamayan, liliit yung transportation cost ng kanilang mga produkto. So talagang ang impact nito sa tao, malaking bagay. Tulad ng pamahalaang nasyonal, hangarin din ni Governor Tina Plaza ang wastong kalusugan ng kaniyang mga kababayan. Kaya upang tugunan ang suliranin sa mga potable water, inilunsad ng provincial government ang TINA o Tubig Imnonon Natong Agusanon. Ito pong TINA, which is an acronym for Tubig Imnonon Natong Agusanon, is actually nakuha natin to from the NGOs in Palawan. Nakita ko kung gaano kaimportante ang potable water, especially sa mga kapatid natin sa bukid, na mga natibo, mga IPs. So, yun ang dito kasi sa Agusan del Sur, prevalent ang waterborne diseases. So, as part of our program is to give out this filtration system for each household. Especially dun sa, inuuna po natin yan, we have 50 units here due for turnover to San Luis, to San del Sur, isang munisipyo wherein there was a time na nagkaroon ng outbreak ng sakit, diarrhea, and also flu, intestinal flu. So, na-triggered yung desire ko na mabigyan sila ng tamang tubig pang inom. Kung may mga problema ng school, hindi ko mapapabayaan ng ang mga bata, lalo na sa health conditions. So thanks to again and again the provincial government headed by Honorable Tina Plaza for having this project, especially in the people of San Luis. Pinalalakas din ni Governor Tina Plaza ang pundasyon ng mga kabataan sa lalawigan ng Agusan del Sur sa pamamagitan ng wastong edukasyon at sapat na educational facilities na kanilang magagamit. Ito po ay mga TEEP at mga SEDIP na mga buildings, school buildings, package siya from the national government, this program of the national government, at may counterpart ng LGU. Kami dito sa Agusan del Sur, ang mga munisipyo na nagpapatayo ng SEDIP ay tinutulungan din ng probinsya na makakome up sa counterpart kasi tulungan ng bale. So, makaramihan dito sa Agusan del Sur, napakarami naming nakuhang mga bagong buildings. Ang mga guro ngayon ay talagang masaya na kasi meron na silang mga bagong silid paaralan. Tapos, naka-increase din ang participation rate namin dito. Ang mga bata ay gumagana na, makikita ang kanilang mga classrooms na magaganda na. Ang aming Agusan del Sur DepEd ay palaging nananalo ng mga ano-anong competitions. In fact, to the help of our beloved governor, yung Project Pagtuon niya, merong library every school. We have 427 schools in elementary and 63 schools in secondary. At lahat yan, mga 70% sa elementary ay may library na. Malaking pasasalamat din ng mga mag-aaral sa Agusan del Sur dahil hindi sila nahuhuli sa larangan ng edukasyon kahit ikumpara sa malalaking lungsod sa bansa. Yung classrooms, actually, yung ratio po is one classroom is to 60 to 70 students po. Then, now na may mga classrooms na naibigay yung pamahalaan sa amin,
Yung ratio na po is one classroom to 40 to 50 students. Kaya laking pasasalamat namin sa pamahalaan na nabigyan kami ng karagdagang classrooms para naman hindi kami nagsisiksikan sa isang classroom. Sa munisipalidad ng Esperanza naman, ginanap noong isang taon ng pilot project ng pamahalaan nang bigyan ng cash assistance ang poorest of the poor, ang 4-Piece Program o Pangtawid Pamilyang Pilipino Program. Atin ngayon, mayroon tayong 4,000 plus families na beneficiary ng 4Ps. At natutuwa naman ang ating mga tao na sila'y napagbigyan din ng pamahalaan ng pansin. At saka nakakatulong sa kanila kasi yung mga anak nila nakapag-aral. Tapos yun naman yung health nila, parang tinututukan talaga na sila'y maka-avail ng mga health facilities sa barangay na improve din yung mga health services sa kanila. Daghan kaayong salamat, President Macapagal Arroyo sa imuhang tabang sa EPP program. Kay bisan sa akong pag-anak, nakatabang gihapon siya sa among paningabuhi matag adlaw. Daghan kaayong salamat sa tanan. Labi na kanimo o sa nagdumala aning programa sa PPP. Hinaot unta nga magpadayon ang imong suporta kanamo nga mga kabus kay wala jud mi trabaho nga maayo. Ang among paningabuhi sa ako lang, nagsuroy-suroy ako og kanang budbud. Usay magputo, magtatahi pa rin ako ng sapatos para makatulong ako sa aking mga makatabang-tabang ko sa akong mga akong mga anak na makalampo sila sa ilang bisag elementary. Munang daghan kaayong salamat sa tanan. Hinaot pa unta nga libo-libong suporta nga imong ihatag kanamo, President Gloria Macapagal Arroyo. Sa pagsulong ng Agusan del Sur sa mas maunlad at dinamikong lalawigan kasama ang iba't ibang sektor ng lipunan, hindi malayo sa darating na mga panahon, tatanghaling huwarang lalawigan ang Agusan del Sur sa pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan. Agusanon, ikaw ang number 1. Ang Iloilo International Airport ang ika-4 na pinakaaktibong paliparan sa Pilipinas. Designed with international standards, isa ito sa modernong paliparan na may kumpletong pasilidad. Kaya nitong maka-accommodate ng 6 na eroplano at one time at tumanggap ng 1.2 milyong pasahero sa loob ng isang taon.